Hi guys, papakita ko po sa inyo kung paano gumawa ng Salzburger Nudeln, ang tawag sa kanila sa Austria. Ito yung pinakasikat dito sa Salzburg, Austria. And as you can see guys, nakikita nyo, ginoon niya yung oven ng about 180 Celsius for 10 minutes. Yan, papainitin. Habang nagpapainit ng oven guys, maggagawa na siya ng Salzburger Nudeln. Kung paano siya gagawin ang process nito, tingnan nyo guys. Nagkuha siya ng 6 na itlog. Siniprate niya yung puti, egg yolk at saka yung egg white. Sa bahay ito guys ng kapitbahay ng kapatid ko sa Austria. So dahil nga napag-usapan namin about tungkol dyan sa Salzburger Nudeln niya, kasi nga kumain kami nung isang araw dyan ng Salzburger Nudeln. Ang sarap-sarap niya guys, kaya lang matamis. Kaya tinuro niya sana dapat daw hindi yan matamis. Sobrang bait ng kapitbahay ng kapatid ko guys. Ayan, dito yan guys sa Austria, sa Salzburg, Austria. Tradisyon ito, kaya pero yung kapatid ko nakatira siya sa Kindelbruch, Austria. Meron sila doon bahay. Kaya ayan, yung kapitbahay niya ang bait. Tinuro talaga or pinakita sa amin kung paano gagawin yung recipe na ito. Sobrang bait niya. Thank you sa'yo. So ayan guys, hahaluin niya na ngayon yung puti na egg white for about 5 to 10 minutes yan. Pero ayan, ilalagyan din siya ng para siyang cream pang pudding, pang dessert. Pwede ka rin maglagay daw ng flour pag gusto mo, kung ayaw mo ng pudding. Habang tinuturo niya yan guys, nagkakatuwaan kami dyan. Ayan, sobrang bait niya talaga. Very informative talaga yung pagturo niya. Ngayon, ayan, hinahalo niya na yung egg white. Ang paghalo niyan guys ay dahan-dahan lang, nasa number 3 lang yung batik dyan o pag-ikot ng machine, kasi meron kasi hanggang 6 eh. So medium lang yung pagbatik niyan guys. Tapos hindi daw masyado matigas yung cream na yan, yung paghalo. So makikita nyo mamaya yung texture niyan. Ayan guys, pag nahalo na yan, at yung ganyang texture, dandahan mo ilalagay yung sugar. Ngayon maglalagay siya ng 2 tablespoon of sugar. Ayan, tapos dandahan lang, isa lang muna ilagay. Ayan, naglagay na siya ng pangalawa. So ayan guys, ngayon ay ako na yung humawak ng mixer, kasi nga yung kapitbahay ng aking kapatid ay kulang siya ng flour. Kukuha siya ng flour. So, naghahanap siya dyan ng flour. Ayan guys, kumukuha siya dyan ng flour. Kaya medyo natagalan ang aming paghalo dyan. Pero, alam niya, natatansya niya kung paano batikin or paano i-mix yung recipe na yan. Ayan guys, malapit na matapos. Yan, ganyang textures guys. Achieve na natin yung ganyang texture. Ngayon ay maglalagay na tayo ng iba't ibang ingredients. So, ayan guys, malapit na tayo. Ayan, tapos na ang ating pagmix. Ngayon, maglalagay siya ng kunting pudding na tinatawag. Para siyang flour guys. Ayan, kunti lang, tansya lang siya. Pinakita ko sa inyo na picture kanina, kalagay. Para din siyang flour eh. Ayan guys, malalagay siya ngayon ng amaretto na alcohol. Basta hanapin nyo yan sa shop guys. Ayan, yan ang halo nyo. Kunti lang din ang ilalagay, mga tansya lang din. Ayan, amaretto. Ayan nakalagay, di ba? So para maganda yung itsura ng ating Salzburger Nudeln mamaya. Ayan, ginmix niya na. Ayan, ang ganda na tingnan guys. Excited na ako sa result. Ayan, ang ganda-ganda niya. Ang galing niya palang gumawa. Kasi alam mo ba guys, yung kanyang trabaho niyan ay chef. Nagluluto siya guys. Sa kusina siya nagluluto. Kaya alam niya kung paano gumawa ng magaganyang tradisyonal na food. Ayan, ngayon naglalagay siya ng 2 itlog ng egg yolk. Ayan. Ayan sa guys, large yan siya na itlog. Tapos naglagay siya ng flour, kunti lang.
So, ayan guys, kinmix niya lang ng kanyang stab mixer. So, ganyan-ganyan lang. Light lang yung pagmix para siguro yung hindi siya mabula ba. Para maganda tingnan. So, ganyan yung kanyang idea. Yun yung napag-aralan niya daw sa school nila kasi nag-aral din siya ng chefs and nagluluto sila ng mga iba't ibang traditional na Austrian food. Kaya alam niya kung paano gumawa niyan. Ayan. So ngayon, ayan guys, nagiinit pala siya ng yung lalagyan na yan, yung baking form na yan, naglagay siya ng butter kasi nga wala daw siya, yung butter niya ay walang hindi melted, kaya ininit niya muna. Dapat kasi melted yan siya. So, ngayon guys, naglagay po siya ng spicy berry. Ang tawag niyan sa kanila ay cranberries naman guys sa English. So, kayo na po yung bahala magano. Sobrang sarap guys. So, next time gagawa ako niyan. So, ayan guys, naglalagay na siya. 'Di ba? Tapos ngayon, mainit na yung kanyang lutuan yan dyan siya kasi nagluluto guys. So ngayon nagmimix na siya. Kailangan kasi magmelt yan siya. Kaya lang nagmamadali siya. Kaya nilagay niya na yan agad yung egg white na nabatik niya, na mix niya. Ngayon, lalagay niya ngayon sa oven yan. Ngayon, tapos na guys yung ang form na yun, mainit na siya. Okay na siya guys. Ilalagay natin ngayon yung egg white na ginmix niya. So ayan. Ayan, pinapakita ko sa inyo kung paano yung idea na gagawin niya. Na ganyan niya ngayon ganyan, parang apat na pag-slide, ganyan, tapos ginanyan niya, pinatayo niya guys. So ganun guys, gagayahin natin yan siya guys. Paggagawa kayo ng Salzburger Nudeln, ganyan. Pag pumunta kayo ng Austria, ganyan guys, kainin nyo para alam nyo paano gawin. Ayan. Tapos sabi niya guys, ako naman daw, it's my turn daw, ilalagay ko daw sa gitna yung ayan, lalagay ko daw sa gitna, ayan, pabilog-bilog. Kaya lang mali yung paglagay ko, pinahiga ko siya. Dapat hindi ganun, pinatayo ko siya. So, mali yung aking paglagay guys. Kaya yan, ganyan ang itsura niyan. Ngayon, pangatlo siya na yung gumawa. Ayan, papatayo niya na. Ayan. So, ganyan lang guys. Madali lang yung paggawa ng Salzburger Nudeln ang tawag. Yan yung kanilang traditional na dessert yan guys ha, dessert. So, ayun guys, ang dali lang ngayon, iinitin niya yan. Habang nag-iinit diba yung oven, iinitin niya yan for about 15 minutes. Nakadepende pag brown na yung taas, titingnan. So, ayan. Ayan, nilalagyan niya ng design. Ayan, dapat tatlo daw. Kaya nga ganyan siya guys. Tatlo na para siyang bundok. Kasi yan yung traditional ng Austria guys sa Salzburg. Dapat daw tatlo. Kasi sa Salzburg, tatlo daw yung mountain doon na pinakasikat sa kanila. So ngayon guys, ilalagay na niya yan sa oven at iinitin niya ng mga, I think mga 10 minutes to 15 minutes. Kasi ang dali niya lang, tinanggal niya yan dyan. Tapos nag-brown na yan sa dyan kunti. Ayan. Hintay-hintay tayo. Wie lange? Keine Ahnung, ich schätze mal 10 Minuten, bis es schöne Farbe hat. 10 minutes. 10 minutes. Schöne Farbe hat. Hindi naman pala matagal. Es ist nicht schwer, es ist nur, wenn du es gesehen hast, leichter, glaube ich. Yeah. Weißt du? Aber zu machen ist... Ja, ist nicht schwer. Also 10 minutes. Maghintay tayo ng 10 minutes, guys. Ayun guys, parang ano na siya, nag-brown na siya kunti. So, mga after 5 minutes yan siya guys. So, ngayon, parang binabaan niya na yan ng... ganyan ang itsura guys. Papahinaan nyo na yung apoy. Pinahinaan niya ng 160. Kanina 180 yun. Ngayon 160 na lang. Tapos hintay pa tayo ng ilang minutes. Ayan, ang ganda na. Ayan na guys, nag-brown na. Tatanggalin na yan kasi nga ano yan siya, bababa na siya. Brown. Ayan, ang ganda. Nalabas na sa 160.
Was hast du hier angemacht? Ist das Umlauf oder Ja. Umlauf? Ja. Beide? Schauen wir mal. Ah, okay. Licht aus. Licht ausmachen, ja. Yan na guys, yung recipe ng Salzburger Knuckel. Ayan, dankeschön. Wait lang. Nicht schlecht. Ayan, naglagay siya dyan guys ng powder sugar sa taas. Ayan guys, ginservan niya talaga kami guys. Naglagay talaga siya ng 3 plato para sa amin. So, after namin dyan kumain guys, nakwento nga namin about dyan sa Salzburger Knuckel na yan. So, humingi kami ng recipe dahil nga parang nahirapan siya mag-explain or ayaw niya lang siguro na mahirapan ako na kala niya kasi hindi ko naintindihan kung paano gawin. Kaya sabi niya, dalhin niya na lang daw ako sa bahay nila kasi magkatabi lang niya ng bahay ng kapatid ko at bahay niya. Ayan. Yung isa kong kapatid, si Jingjing, na kasama ko siya nagbakasyon. Galing kaming Germany. So ngayon ako daw yung pinakalas. Ayan sa akin. O, ayan. Ang ganda ng Salzburger Knuckel ang tawag niya guys. Ang sarap ng ng cranberries guys, na jam niyan siya guys ha. Cranberries jam. So ayan, ang sarap. Ang sarap niyan guys, grabe. So kaya naisip ko din na gagawa din ako niyan. Grabe talaga yung pasalamat namin dyan. Walang tigil na pasalamat namin kasi nga pinakita niya talaga sa amin kung paano gagawin yung recipe na yan. So, super bait niya. So, ayan guys, grabe. After namin kumain ng dinner, yan na yung dessert namin. Nabusog kami lalo. Tapos yung mga asawa nila andun sa sa kabilang bahay, nagiinuman. So, pagdating namin ng bahay, busog na naman kasi nga dami naming dessert na nakain. Punong-puno talaga yung plato ko. Ako yata yung pinakamadami dyan, kaya ako yung pinakalas din natapos kainin. Grabe, ang sarap. Ang sarap niyan. So, yun nga lang yung cranberries, maasim siya kasi jam yan siya guys. Cranberries jam. So, sariling gawa yan. So, ang ganda, ang ganda. Gagawa nga ako next time niyan. Kaya bumili talaga ako kanina ng itlog para nga kung may free ako, gagawin ko yung yung recipe na ito. So, habang kumakain kami dyan guys, nagkukwentuhan na rin kami. Ayan, at saka ni-explain niya na madali lang yung paano siya gawin. Ayan guys, habang kumakain kami dyan, nakaupo din siya sa harap namin at tinitingnan niya kami kung masarap yung kain namin, gano'n, kung nagustuhan ba namin. Siyempre, pinakita niya yung sa last video ko guys, ipapakita ko ito pala yung nakain namin doon sa restaurant na pinaka-special na recipe. Ito yung Salzburger Knuckel. Ito naman yung the other day na nakain namin. Yan siya ka-fluffy. Iba din yung pinakita niya sa amin kasi nga ito yung recipe na ito guys ay double yung egg nila na nilagay nila. Double na to kasi sobrang taas nito guys, kaya sobrang fluffy nito. So yung texture nito guys, nagustuhan ko siya, kaya lang matamis siya compare doon sa ginawa ng kapitbahay ng aking kapatid. So ayan, ang ganda din, sarap din naman ng niya, tsaka masarap. Tsaka yung violet doon na parang cream, yan yung parang i-partner mo dyan para may partner naman siya, hindi siya boring tingnan. Masarap din siya, masarap siya guys, pero matamis lang, yun lang pinaka doon, matamis siya, matamis na masarap. Ayun, hindi siya pwede sa mga diabetic. Pag may diabetic ka, hindi pwede ito kainin kasi ang tamis niya. So yun nga, sabi ng kapitbahay or yung neighbors ng aking kapatid, sabi niya dapat daw hindi daw matamis, hindi talaga, normally talaga yung Salzburger Knuckel hindi siya matamis, pero hindi niya maintindihan kung bakit matamis yung paggawa doon sa restaurant na nakainan namin kasi dessert ito guys. It's very traditional sa kanila ito gawin lagi, tsaka madali lang siya gawin, kaya mahal ito na dessert guys. Pag pupunta kayo ng Austria, pagkakainin nyo to guys, nako,
Itong kinainan namin guys, 5 stars hotel to, kaya sobrang mahal yung bayad namin. Pero sulit naman siya kasi masarap yung mga pagkain nila. That's it guys. Thank you for watching. Please give me a thumbs up. Thank you so much. Bye!